Hi! It's bonding time again. Mga kapinagpala, atin ngayong pag-aaralan ang Philodendron blizzard or variegated giganteum. Ang halamang ito ay hindi ko pinapansin kasi hindi ko naman alam kung anong pangalan niya. But anyway, binili ko siya maliit pa. Nilagay ko lang sa isang corner at pinabayaan ko na. Yun pala, ito yung totoong white blizzard. Ito po ang kanyang dahon. Look. Ito ang kanyang dahon. Napakaganda, di ba? Variegated. At lumalaki ito, malaking malaki. Yan, katulad nito. Kaya nga lang ito, may sira na, pero malaki siya. Ngayon, since napabayaan niya, gusto kong pagandahin siya. Pero ang hirap niyang ilagay dito kasi hindi na siya makita. So we will try, tignan natin kung kaya natin itong pagandahin. Aalisin natin ang mga ito yung dahon sa kanyang katawan. Here. Subukan kong itaas para makita natin kung anong ginagawa. Ito. Aalisin na. Huwag na kayo nating alisin. Ayan. Pero malaki ang puno niya. Malaki ang kanyang pinaka-trunk. So, ay patay na. So, aalisin na natin. And then, puputulin natin. At, ilalagay natin sa isang taniman. Cut natin, ha. Look. Hindi naman siya masyadong matigas. Yan, pumitik na. Ayan. Dito natin siya itatanim. So, cut na natin. Putulin natin ang mga kabaong na ugat. At ating ibalik ang kanyang katawan. See kung mapapaganda natin siya. Tanggalin natin yung mga leaves na hindi na maganda. Laki, bikas siya sa cutter. Kunin na rin natin itong pangit na ito. Ayan. By the way, yung tinatapunan ko, doon po ako nagpapalaki ng vermis. Kaya tama-tama na pag nasira sila, para na sila sa vermi. Pagkain na sila ng vermi. Yan. Nice. Pero meron pa rin hindi magandang dahon. Actually, kung gusto ko siyang pagandahin, aalisin dapat ito at aalisin din ito. Para ito lang ang maiiwan ng dalawa. So, try natin. Alisin na natin. Para yung energy niya, dito na lang mapunta sa mga bagong dahon na. So, alisin na rin natin ito. Yan. At yung ilalim, of course, sinira natin. Pinutol natin, kaya lagyan natin siya ng betadine. Here. And anong kasunod? Of
course, ang ating anti-fungus. Yan, lahat na nalagyan natin. Kukuha tayo ng malaking pot dahil itong gigantium ay lumalaki. Ang lalaki ng dahon nito. So, malaking pot din ang ating paglalagyan. Siguro maghihintay lang tayo ng 1 or 2 months. May lalabas ng malalaking dahon. Marami ano? Kaming lupa. Ngayon, hindi ko siya puputulin. Pero parang sobrang haba ng iba. So, cut natin. Isang cut lang. Yan. Wow. Nice. Ngayon, aalagaan ko na siya ng husto. At yung mother plant natin, manganganak uli yan, 1 or 2. So, mapaparami ko na ang ating white blizzard. Or, variegated giganteum. Ito po ay philodendron. Sa lupa pa lang siguro mga 2 kilo ang inilagay ko. Yan. Nice. Ngayon, meron tayong lagayan ng fertilizer. Dito natin ilalagay sa isang side. Where is my... Here. Ito yung ginagamit ko. So, pag kailangan mong lagyan ng fertilizer, make sure dito mo lang siya ilalagay sa container na lagayan ng fertilizer. Para sigurado tayo na hindi niya papatayin ang ugat. Ang ugat kasi pag nalalagyan ng fertilizer, namamatay. Lalo na pag puro. Unless ito ay diluted na sa water. Okay lang. So, lagyan natin ng fertilizer. Malaking puno ito, so I'll put 2. Ayan, 2 kutsara. And anti-fungus. At diligent. Water. Ayan. At siya rin ay diligin natin. Ayan. Malaking puno ito. Kailangan, pag nilagay ko siya sa garden, i-elevate dahil lumalaki ito. Ang laki-laki. Yung mga giganteum ko sa garden, sobrang lalaki. Hindi ko kayang buhatin. Pero ang ganda-ganda niya sa bahay na malalaki. Or any establishments na spacious, ang ganda nilang tingnan. Ito na ang ating white blizzard or variegated giganteum. Ganda, no? Madali lang. So, yung kanyang mother plant, ay ganito lang ang gagawin natin. Lagyan muna natin ng
betadine. Tapos ay siguro lagyan na rin natin ang katawan. Kasi matagal na siya, so probably may mga fungus na ito na dapat patayin. And then put pig soil. Ito po ay favorite dito sa bahay, Yakult. At para hindi masayang, ginagamit na rin na container for our fertilizer. So, ibaon. So, mas secured ito kasi malalim. Ibaon siya. Lagyan ng fertilizer, mga 2 kutsara kasi malaki ito. And ito. Ayan. Oh, nice. And water. Don't forget the water. Every time you water it every time you water the container with the fertilizer, siguradong ang tubig niyan ay pupunta sa mga ugat. So, nafi-fertilize yung buong tanim. This is only water. Plain water. Yan. So, ito na ang ating mother plant ng white blizzard. At ito naman ang bago nating tanim. So, after several months, ito ay napakalaki. Hindi kaya ng maliit na lugar. So, malalaki po ang lumalabas na leaves sa ganitong klase ng tanim. Vegan kale. Okay? So, let us go to our verse for the day. Jeremiah 17, verse 7. Blessed is the man that trusteth in the Lord, and whose hope the Lord is. Verse 8, for he shall be as a tree planted by the waters, and that spreadeth out her roots by the river, and shall not see when heat cometh, but her leaf shall be green, and shall not be careful in the year of drought, neither shall cease from yielding fruit. Wow! Ganda, no? Ganda ng picture ng halaman na ang ugat ay nasa tubig. Hindi natutuyo ang dahon. At hindi nawawalan ng bunga pag nasa season na. Alam mo ba kung sino yon? The man that trusteth the Lord and whose hope the Lord is, ay katulad ng punong ito na hindi natutuyo. Para tuloy masabi ko na ang isang taong may Jesus, may Kristo sa puso, hindi nakasimangot, laging nakangiti, hindi tumatanda kasi laging masaya at laging nakangiti. So kung ang iyong hope ay si Jesus, ang iyong trust ay na kay Jesus, siguradong katulad ka ng punong hindi natutuyo, laging mabunga, laging nagpapasaya sa mga taong nakakakita sa Kanya. Kaya yung mga taong dumadaan sa buhay mo, lahat sila masaya, nagiging source ka ng kanilang strength, source ng kanilang kaligayahan at kasiyahan sa buhay. Okay? So this is all for now. Bye and see you again next time.